lahat po tayo, sabi nga, meron mga tayong senses. Ngayon, sa 5 senses na yon, meron tayong isang pag-uusapan, which is yung ating mga mata. So kung kakamustahin ko po kayo, kamusta po yung kalagayan ng mga mata niyo po natin ngayon? Kamusta? Malabo ba yan? May mga katarata na, medyo nagbe-blurred na, hindi na makafocus, may nearsighted, may farsighted, kailangan ng salamin, hindi na makakita, di ba? So, kamusta na po ba yung mga mata natin ngayon? Kung yung papansinin. Minsan po ba chinecheck nyo na parang ang labo na ng mata ko? Di ba? Hindi ko na makita yung text ng asawa ko. Kahit sa malayo, nakaganon, medyo hindi ko nakita. Lumalabo na. Kaya minsan, pag yung asawa nyo nagpasalamin, ibig sabihin, baka may medyo lumalabo na kanyang mga mata. Sino po ito yung mga nakasalamin yung mata? Yung kailangan ng salamin para makakita ng maayos. Taas po yung kamay, taas po yung kamay. Ayan, mga nakasalamin. Yung iba, ano yun, pampagwapo lang, pampaganda. Style. Di ba? So, ngayon, bago tayo mag-start, gusto po kayong bigyan ng konting test. Ito po yung ginagawa namin sa barko. Bago po kami sumakay ng barko or part ng medical namin. Ewan ko lang kung ginagawa nyo rito, kung magtatrabaho kayo land-based, ito po yung natawag na Ishihara test. Ewan ko lang kung ginagawa ito sa LTO, di ko na alam pero, ayan, paki-flash niya ako Joshua, ayan. So, titignan po natin ngayon kung malinaw po ang inyong mga mata. Ayan. Ano po yung nakikita nyo? Ayan. Ano pong number yan? Ha? Sino pong sabi number 3? Sino pong nagsabi number 5? Ayan. Ayan po ay 1,030. Joke lang. Yan po ay number 3. Ayan. Number 3. Ayan. So, next nga po, Kuya Joshua. Ayan. Ayan. 15. Pwede, pasado. Pwede mag-drive. 45. Ayan. Sino pa? Sino pa nga habol? Naging no? Sino pa nga habol? 45. So, ang tama po sagot ay number 15. Ayan. So, sa magsabing 45, medyo malabo na po yung mata natin, Ito po, last na. Baka makakatama na kayo. Yeah. Medyo mahirap to. Kahit ako, di ko mahulaan Ha? 57. Tama ba? 57. Sino ba? 57. Ayan. Yung iba sabi yata, parang pizza ng spinach. Yeah. Ano po yan? 57. So sa lahat po nakatama, sino po naka-perfect 3? Nakakuha ng 3 tamang sagot? Ay, pwede na pong umuwi. Kung pasinin po natin, tayo po'y dumadaan sa mga test. Mga ganyan, para malaman natin kung kamusta na ba yung eyes natin talaga ngayon. Pero deep inside, ang pag-uusapan ba natin ngayon is about mata lang physically? Mas may deeper meaning pa po tayong pag-uusapan ngayong morning is about sa sinasabi ni Lord about sa Luke, yan, sa Book of Luke. Yan. Alam niyo po ba yung mga mata natin ay composed ng 2 million working parts? Ganong kadami yung parts ng mata? 2 million. Hindi pera, parts lang. Bakit sabihin, mayaman ka, gusto mo ng million, meron ka pala. Bigyan ko lang po kayo ng mga konting trivia about eyes. Alam niyo po ba na yung mga baby, pag po sila isinilang, within the time na sinilang po sila, hanggang within 4 months, ang vision po nila ay blurry. Sino po nakakalam ng blurry? Yung pag nagkukuha ka ng picture, parang kayo mag-focus, yung malabo. Parang pag nag-picture ka, ay ulit, bakit? Blurred Di ba? Blurred yung ganun yung mga bata. Blurred yung vision until 4 months. Di ba? So medyo malabo. Pag titingnan ka ng anak mo, tapos siguro nagagandahan to sa akin. Blurred pa So hintayin yung luminaw. Di ba? Baka Sino po dito nakakaalam ng largest eye dito sa lupa? May pinakamalaking mata. Animals. Bibigyan ko po ng 1,000. Joke lang. Baka may makatama Pinakamalaking mata ng animals dito sa lupa. Sino pong may guess? Owl. Hindi? May nag-google. So, ang tama pong sagot ay ostrich. Around 2 inches po yun. Ano po yung pinakamalaki pa doon? Meron pong mas lalaki pa doon?
Oo, kasing laki ng plato. Legit, kasing laki ng plato. Alam niyo po kung ano? Giant squid. Kasing laki po yun ng plato na kinakainin tuwing hapon. Ganong kalaki yung mata nun. Diba? Kayo po ba nalakayan ko ba sa mata ka? Asawa ko sabi sa akin, para kang kuwago eh. No? Minsan. Kaya minsan pag tumitingin ako, nakagaya na lang ako eh. Medyo maliit. So bigyan ko lang po kayo ng ano, hindi po porket malaki yung mata, eh malinaw. Hindi po yung totoo. So, ayan ba, meron pa ako isa. Alam niyo po ba yung camels? Camels, sino po nakakal ng camels? Yung kanila pong eyelash, ay dalawang para magkapatong. Yung dami niya is doble sa normal na eyelash natin. Sino po itong may mga eyelash, nagpapa-eyelash extension? Bakit po tayo nagpapa-eyelash extension? Sino pong mga babae? Bakit po tayo nagpapa-eyelash? Para pampaganda, tama? Ang camels, hindi. Ang camels, kaya ganun kadami yung pilik mata niya, kasi pansang gayon sa buhangin. Diba ginagamit siyang transportation sa ano? Sa desert. Ibig sabihin, ganun kagaling ang paggagawa ni Lord. Pati yung camel, naisipan niya, sige, lagyan ko ng dalawang ano to. Damihan ko yung pilik mata kasi baka mapuwing eh. Di ba? Baka mabangga sila. So tayo mga babae, siguro pag nagpa-eyelash extension na tayo, punta kayo Dubai, punta kayo Saudi Arabia, legit, may ano kayo, may advantage kayo pagdating sa buhanginan. Hindi kayo basta-basta mapupuwing. No? So yan, so kung meron po kayong ano, Bible ngayon, bukas nga po sa Book of Luke. Book of Luke, verse 11 po, 33 to 36. Alam niyo po, meron pong isang famous phrase na siguro, baka narinig niyo na o yung iba hindi pa. Ang phrase pong ito is galing kay French lawyer. Siya po ay si Antelme Brillat Savarin. Sino po nakakalala doon? Ayan. Sabi po niya, you are what you eat. Sino po nakaintindi nun? You are what you eat. Parang hirap na sabi. Parang wrong grammar yata yun ha. Sabi ito, you are what you eat. Ang ibig sabihin po nito, kung ano daw, sabi ni Antelma, sabihin mo sa akin kung anong kinakain mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Sino po nakakagets? Sabihin, kung ano yung kinakain mo, yun yung sumasalamin sa buhay mo. Sabihin mo sa akin kung ano yung kinakain mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Bigyan ko po ng example. Pakita mo sa akin ang Shopee checkout mo, sasabihin ko kung ano ka. Yeah. Asawa ko, puro laruan ng bata eh. Puro gamit sa salon. Di ba, ganon. Kayo po, ano po, kamusta po kayo? Mga gamit sa kotse, ano ba yung focus natin? Gamit sa bahay, puro Shopee checkout, yung resibo natin, naipon na, pagtingin mo, puro pagkain to ah. Puro pizza, puro resibo ng Grab, tsaka Food Panda. Yun po yung ibig sabihin ni Antelme. So, balik po tayo sa Book of Luke. Ayan. So, alam na po natin, yung Book of Luke, sinulat, Nino? Ni Luke, ang galing, di ba? Book of Luke! Paano nalaman yan? So, siya po ang sumulat ng Book of Luke. Parang doktor. Diba? Kung napanood niyo po yung ano, sino po yung nanood dito ng parang may pelikula sa Netflix na about kay Apostle Paul? Nandun po si Luke, parang sila eh. Kumanyo sila, magkaibigan sila during that time na si Paul ay nasa kulungan sa Rome. Dumadalaw-dalaw si Luke doon. Kaya yung Luke tsaka yung Acts, Book of Acts, isa lang po sumulat si Luke, parang nagkaka-intercede. Para siyang volume 1 si Luke, volume 2 si Acts ng buhay. Kung tatanungin ko po kayo, ngayon, kahit hindi niyo na po sagutin, ano po yung priority niyo ngayon sa buhay? Right now, ano yung priority ngayon sa buhay mo? Ano yung halos kumakain ng oras mo? Ano yung halos pinagtutuunan mo ng pansin sa buhay ngayon, right now? Then tanong, kung nasagot niyo na po sa isip niyo, ngayon po, ito po bang paplanuhan natin, gusto nating marating sa buhay, does it please the Lord? Nakaka-please ba siya sa Lord? Parang gusto kong mag-artista, nakaka-please kaya sa Lord yan? Yeah. Ito kayang gusto kong maging TikTok influencer, di ba? Parang gusto kong gumiling eh. Di ba? Ito kaya sa Lord. So, tingnan po natin.
So, Luke 11 po, verse 33 hanggang 36. So, pag-uusapan po natin dito is about our eyes and then the light. Yan, eyes and light. Yan, sabi po dito, the more I absorb God's light, medyo hindi po ito magmamatter ngayon, sabi po dito, the more I absorb God's light, the more darkness loses its might. So mamaya malalaman nyo kung bakit ganon. So, Luke 11 verse 33 hanggang 36. So, pamagat po nito is a light in you. So bago po tayo mag-start, bago po natin basahin, tayo po muna pumikit. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay dumadalangin sa iyo sa umaga ito. Na gabayan mo po kami Panginoon, bigyan mo po ng kaliwanagan Lord ang aming mga isipan Panginoon, ang aming mga mata, na makita namin Lord ang liwanag ng iyong katotohanan ng Panginoon. So oras po ito Panginoon, ikaw na po Panginoon ang bahala sa amin Lord God. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. So sa Luke 11 verse 33, no one after lighting a lamp put it in a cellar or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see the light. Sabi po sa Tagalog, walang sino man ang nagsindi ng ilaw para lang ilagay sa ilalim ng basket or sa ilalim ng banga. Pero nilalagay ito sa tamang patungan para lahat ng papasok ay makita ang dadaanan. Makita yung liwanag. Sabi dito, no one, walang sino man. Para lang po may idea kayo ng parang ilaw nila dati, ganito yung itsura nila sa Israel. Iba sa nakikita natin parang bote ng gin, na mantika, tapos mayroong basahan, tapos mayroong ng foil ng yosi, tapos may sinde. Iba yon. Diba? Parang bote ng gin, bote ng mantika, bote ng kahit ano. Diba? Doon parang wala pang bote. Ito, gyari ito sa banga. Diba? Ito yung nila dati. Sabi dito ni Jesus, no one, walang sino man ang nagsindi ng ilaw para lang itago. Bakit? Ano po ba yung purpose ng light noong unang panahon? Ngayon po, ano po ba ang purpose ng light na mayroon tayo ngayon? Para tayo maliwanagan. Saan natin nilalagay yung mga ilaw? Sa taas. Tama ba? Sa taas. Para tayo maliwanagan. Alam ko po lahat po tayo na-experience na yung parang sa bahay na parang walang ilaw. Ang dilim, di ba? Ang dilim. Anong gagawin mo? Para makapasok ka sa bahay, buksan mong ilaw. Makikita mo na yung kapaligiran. Ngayon, sinasabi dito ni Jesus, walang nagsindi ng ilaw na nilagay lang, tinago. Bakit? Kasi hindi yun ang purpose ng ilaw. Ang purpose ng ilaw is para magliwanag. Alright? Para magliwanag. Nilalagay talaga ito sa tamang patungan. Para lahat ng papasok ay makita yung kanilang dadaanan. John 8 verse 12, sabi ni Jesus, I am the light, that whoever follow me will walk in the light. John 8 verse 12. Ngayon, ang tinutukoy po ditong light is si Jesus. When we receive the light sa buhay natin, when we receive Jesus, ano po yung ginawa natin? Itinago ba natin? Tinago po ba natin? Sino po dito yung first time na ma-share ng Word of God, tas feeling mo, pag hindi mo na-share, hindi, kailangan kong i-share eh. Alam mo ba, si Jesus pala namatay sa krus ng Kalbaryo. Kailangan kong i-share. Kahit sa kaibigan mo, sinishare. Sino po naka-experience ng ganon? Kami po ng bata pa talagang nangangatal pa yung labi eh. Parang maghahanap ka ng kaibigan mo para may i-share mo, yung narinig mo. Si Lord pala namatay para sa'yo. Di ba? At lagi pong sinasabi ng mga preacher, share the Word of God, share Jesus. Di ba? Ikaw ayaw mong share si Jesus. Akin lang si Jesus para sa lahat. Sabi dito, no one, after lighting a lamp, put it in a basket. So tayo po ba? Bating ba sa point na when we receive Jesus, nung na-born again tayo, si Jesus ba sinarili lang natin? Hindi, sa akin. Basta ako, save na ako. Bahala kayo dyan. Di ba? Hindi eh. Kasi kung, ito po pasinin niyo po, kung si Jesus po, ang plano niya lang ay i-save ka, dalhin ka sa langit, at that time na tinanggap mo si Jesus, pwede ka niya nang kuhanin. Baka magbago pa eh, baka sumama pa ugali eh.
Di ba? Baka mag-addict pa, pumunta pa sa kasamaan, kukunin ko na. Di ba? Pero bakit nung natanggap mo si Jesus, nung na-receive mo si Jesus, bakit niya pa hinayaan niyang magpatuloy sa buhay mo? Pwede ka naman niyang kunin na eh. Para safe ka na. Diretso ka na heaven. Pero bakit? Kasi meron kang purpose pa. Ano yun? Share Jesus. Share mo yung light. Huwag mo itago sa basket. Tama ba? Ngayon po, iba na ngayon eh. Yung ilaw po ngayon, hindi na lang para maliwanagan. Ginagawa ng design. Ilagay talaga sa basket. Aesthetic eh. Iba yung Diba? Aesthetic. Ang ganda ng bigay ng ilaw. Di ba? Iba eh. Parang ganito, blue. May white, may red. Iba eh. Pero nung unang panahon, hindi po ganun. Kasi mahal po ang oil. Wala po silang kuryente. Sipin mo, wala pa silang bote nun, wala pa silang kandila nun. Ito pa lang yung ilaw nila. Ngayon, iba na eh. Pag nawalan ka ng kuryente, hindi na kandila eh. Cellphone na. Di ba? Yung flashlight ka na, lahat nasa phone. Matthew 5, verse 15 to 16. Ito po ay parang kaparallel niya. Verse 15, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. House parehas, di ba? Verse 16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. When you receive the light, sa Bible po, pag sinabing light, ano po sumasalamin doon? Jesus, truth, righteousness, goodness, ano pa? Holy living. Yun po pag sinabing light. So sabi ni Jesus, you receive me, share mo ko. Di ba? Sino dito yung pag nakareceive ng blessing gusto mag-share? Okay, naka-receive ako ng 10,000. May nagkamali sa akin ng GCash. Blessings, di ko nababalik. Tumatawag yung bahala ka dyan. Kamali ka eh. Di ba? Hindi. Di ba? Ngayon sabi ni Jesus, i-share mo ako sa kaibigan mo, sa katabi mo, sa klase mo, kaibigan mo, kahit sinong kakilala mo. Share mo si Jesus. Sabi dito, so that let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father. Tandaan po natin, nung tayo naging Kristiyano na, when we receive God, ang inaccept natin tayo ay born again, dala-dala na natin ang pangalan ng Panginoon. Na kahit anong gawin mo sa buhay mo, ang babalikan nun si Jesus, ay ganyan ba yung anak ni Lord? Ba't ganyan ang ginagawa? Diba? Sino po dito yung yung sabi nga ni Pastor Michael last time, na yung anak ng pastor, pag nagkamali, ay anak ni pastor yan na. Ba't ganyan ang ginagawa? Di ba dapat, siya, holy lang, ganon. Ganon yung ginagawa. So may question. Tayo ganon din, medyo mabigat, di ba? Anak ni Lord, ba't nandiyan ka sa bar? Hindi, ako dito, nag-share ako ng word of God. Di ba, habang nagtugs, alam mo ba si Lord? So, punta po tayo sa Luke 11, verse 34. Yan. Next na po tayo. Your eye is the lamp of your body. Ayan. Pwede po natin basahin muna para medyo makuha po natin. Luke 11 verse 34. 1, 2, 3, go. Amen. Nung nagbabasa po ako ng Bible, minsan pag nakakita ko ng gantong verse, hindi ko na pinapansin. Ang hirap eh. Ano bang ibig sabihin ito? Parang pag tingnan mo ng maigi, okay, your eye is the lamp of your body. Okay, sige. When your eye is healthy, your whole body is full of light. Okay, sige. Tapos punta ka na sa mas madaling intindihin. Dito, your eye is the lamp of your body. Sino po nagsabi niyan? Si Jesus. Alam niyo po, pag ako po nagpipreach minsan, gustong-gusto ko pong sineshare yung mga word ni God. Yung mismo sa Kanya galing. Siya yung nagsalita. Kasi iba yung dating eh. Sabi niya dito, your eye is the lamp of your body. Siya daw yung ilaw ng iyong katawan, yung mata. Alam niyo ba yung mata? Sinasabi kung titingnan niyo sa Google, the eye is the gateway of your soul. Connected siya sa mind mo, connected siya sa heart mo, and connected siya sa soul mo. Bigyan ka po kayo example.
Yung mga babae, pag nanonood kayo ng movie, ba't kayo umiiyak? Kasi nakita nyo nakakatouch yung scene. Naantig yung puso mo, naiiyak ka. Connected, hindi. Connected. Maiiyak ka ba nang hindi mo nakikita? Hindi. Kasi pinapanood mo Connected. Alam niyo po ba sa study, 80% po kaya ka natututo kasi nakikita mo. 80% kaya mo nare-retain yung mga information, kaya mo natatandaan yung mga bagay-bagay kasi nakita mo. 80% ganun katindi. Ganun kalaki yung contributing factors ng mata natin. 80%. Tindi. Pakunti na lang yung natitira sa mga hearing na yon, tapos 80% ng mga ideas. Now, sabi dito, your eye is the lamp of your body. Tuloy po tayo. When your eye is healthy, your whole body is full of light. Ayan. Alam niyo po, nung ako po ay nagkaanak, lalo ko pong naiintindihan yung heart ni God. Alam niyo kung bakit? Kasi si God, tayo kanyang mga anak, tama? Ako, naman parent, meron akong anak. And hindi ganun kadaling magpalaki ng anak. Bakit? Sa'yo nakasalalay yung magiging behavior niyan. Sa'yo nakasalalay kung ano magiging ugali niyan, kung magiging pasawayan or what. Hirap hindi mo alam kung anong ugali yung lalabas niyan. Nagtatantrums, o kaya nananakit. Kasi bakit? Sabi dito ngayon, napansin ko po minsan, kami mag-asawa, kapag si Sela nakakanood ng mga palabas sa TV, for example, hindi yung mga Cocomelon, yung mga merong hinampas yung character doon sa kami hinahampas na rin. Meron siyang nakitang nag-kiss. Si mama niya kinikiss na din. Nakikis po ba natin? So kung ano nakikita ng bata, ginagaya niya. Okay? Ginagaya niya. So ngayon, sabi dito, when your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your body is full of darkness. So ano ba ang ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Po dito nakakita na niyan. Parang pag SPG, gusto ko yan. Bakit? May murahan yan Matindi, may sampalan, may sabunutan, may patayan. May matindi, gusto ko yan, SPG. Kasama mo anak mo. Nanonood. Paano yan? Striktong patnubay at gabay na magulang. Totoo ba? Pinapaliwalag natin sa baby natin, anak, hindi yan tama. Di ba? Anak, mali yan. Bisa wala wala. Basta kumain ka lang dyan, kami manonood kami. Tama ba Ngayon sabi dito, your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. Ngayon po, tayo po ngayon na narito. Sino po dito ang may mga cellphone? May mga cellphone. Sino pong walang cellphone? Bibigyan po ni JR. Sino po dito? Lahat po, feeling ko lahat po tayo may cellphone dito. 90% siguro may mga cellphone, Bira na lang yung wala. Lahat tayo meron. Dala niyo po ba yung cellphone niyo ngayon? Pag po ba nakalimutan yung phone niyo, babalikan niyo pa? Yung totoo po, babalikan niyo pa? Malamang babalikan mo. Nandun lahat Alam niyo kung sino mas nakakakilala sa inyo, hindi yung kaibigan niyo. Cellphone niyo. Dito nga, alam niya lahat ng sikreto mo. Di ka na naniniwala? Andyan lang. Search nyo. Andyan lahat ng mga kalokohan na ginagawa nyo. Andyan lahat. So sabi dito, tayong mga tao, ngayon babad tayo sa cellphone. Tama, mali. Gaano katagal tayo nagpo-phone? Pag gising pa lang ng umaga, yung kamay natin gumagaro na. Anong hinahanap? Kahit pikit, alam ko saan nakalagay. Dito nakalagay yun Cellphone ang hinahanap. Pag matutulog, anong huling hawak? Feeling ko, cellphone pa rin. Di ba? Aga ng gising, late ng tulog. Pero walang nagawa. Nag-cellphone lang. Ngayon, sabi ko kanina, ano yung halos umuubos ng oras natin ngayon? Cellphone, di ba? Ngayon, anong connection ito sa ating pinag-aaralan ngayon? Kasi bakit? Ang cellphone natin, kaya siya magiging useful kasi nakikita mo kung anong nilalabas niyan. Ang alam ko lang dyan, Facebook Di ba? Mayroong Facebook, may TikTok, may Pinterest, Spotify, Instagram, WhatsApp. Baka lahat kayo meron yan Lupit nyo. Meron ba kayo lahat?
Mayroong yan, yung mga social media, ang dami. May Facebook na, may YouTube na, may Pinterest, ang dami, may Spotify, lahat kumpleto. Ta-download ko yan. Di ba? Kulang ang TikTok. Anong kulang? O Miguel? Anong kulang? Dating app? Yung ba yan? So, pansinin po natin, ngayon, ang umuubos ng oras natin, mga phone. Ito po yung tanong. Sabi ko kanina si Sela, nung nakapanood siya ng mga bagay na hindi maganda, ginagaya niya. Ito po yung tanong sa ating mga adult. Yung bang mga napapanood natin sa phone, pinifilter natin. Like si Sela, nung nakita kong gano'n yung pinapanood niya, ay, wag na yan. X na yan. May pinanood kami one time, yung bata, yung cry babies. Yung cry babies kasi, pag may gusto siyang isang bagay, umiiyak siya. Tapos nakukuha niya yung gusto niya, magic tears. Yung tears, yung nagiging dahilan, ba't niya nakukuha yung isang bagay? Ginagamit sa amin. Kada may gustong gawin, umiiyak. Kahit walang luha, umiiyak. Pag umiyak na, pag pinunasan mo, magagalit. Tapos ang gagawin niya, kukuha siya ng laway niya, lalagyan niya pa ng tulo. Kasi alam niya na pag tumulo yung luha niya, makukuha niya gusto niya. Tama? Ngayon, as an adult, tayo po ba pinifilter po natin yung mga pinapanood natin? For example, sino po yung mga pinafollow niyo social media? Kung babansinin niyo po, sino po yung mga pinafollow social media? Hindi na po magbabanggit. Napakadami pong mga content creators sa social media, mga vloggers sa social media. Ang tanong, ano ba ang epekto nito sa akin ngayon? Di ba? Pag sinabi ko pa lang, kalma, alam niyo na agad ang sunod, di ba? Di ba? Kanta ng ngayon iba na. Dati may rated SPG. Bawal yung mga ganyan. Ngayon pinapasok na yung mga mura sa kanta. Ang problema tayo, mga Christian tayo, nakikinig tayo. We idolize them. Ang ganda. Pag may mura, sosyal. Yung mga murang sosyal pa nga eh. May pangmayaman na mura. Does it glorify the Lord? Sabi dito ng Panginoon, sabi dito ni Jesus. Sabi dito, when your eye is healthy, your whole body is full of light. Ano po yung tinatawag dong healthy? Pag sinabing healthy, ang sinasabi dito ni Jesus, when your eye is healthy, nakafocus ka kay Lord. Alam niyo po ba? Kaya tayo, yung mata natin nakakakita kasi may liwanag. Yung liwanag, tatama yan sa object. Babound sa ating mata. Nagre-reflect sa ating mata. Kaya yung mga bagay-bagay na yun, nakikita ko yung drums na yan kasi bumanda yung ilaw, pumunta sa aking mata. May reflection. Ngayon, sabi dito ni Jesus, kung ano yung nakikita mo, yun yung magiging ikaw. Ba't ko sinabi ng kanina na you are what you eat? Minsan ba napapansin nyo, dati naman hindi ka nagmumura, pero napakinggan mo sila, oh man, nagmumura ka na din. Bakit? Na-absorb mo. Yung light na binibigay nila, anong light yon? Yun yung when your eye is bad. Yun yung isa. Sa mundo pong ito, maraming mga ilaw. May ilaw na binibigay si Lord, may ilaw na binibigay itong mundong ito. Ang tanong, saan tayo nakafocus? Sabi dito ni Jesus, when your eye is healthy, nakapokus ka kay Lord. Alam niyo kung bakit? Dito, when your eye is healthy, your body is full of light. Ano yung full of light? Sabi ko na yung light, full of righteousness, full of truth, full of Jesus. Pwede bang mamuhay si Jesus katabi si Satan, naka-bed spacer, diyan ka muna, ha? Tabi ka lang tayo. Sa buhay mo, hindi pwede. Isa lang dapat ang pipiliin mo. Either light or darkness. Walang gitna. Isa lang. Sabi nga sa Bible, no one can serve two masters. Sino may sabi nito? Si Jesus din. Sabi niya rito, either he will hate the one or love the other. No one can serve both God and money. Ngayon po, di naman po sa pagkakaila, lahat po tayo nag-i-strive para yumaman. Gusto makaangat-angat sa buhay. Gusto magkapera. Kasi nakikita natin sa social media,
ang daming piniplex na pera. Di ba? Kahit yung mga content creator, masama yung ginagawa, tataka nga ako sa mga content creator na hindi maganda yung impluensya, tapos namimigay lang ng kahit ano, tapos kita mo yung halimbawa na binibigay nila, ang daming follower. Ang nalungkot ako kahapon kasi nakikinig ako ng mga preaching sa YouTube, ang mga views, 400 views. 8 taon na nakapost sa YouTube, 400 views. Nang pinakinggan ko, ang ganda naman. Pero itong isa, di ba, gumaganon-ganon lang ng kamay, 1,000,000 views. Anong meron doon? Ang tanong, saan nakafocus ang mga tao ngayon? Sa anong light nakafocus yung mga eyes natin ngayon? Ito ba yung binibigay ng Panginoon na righteous living? O yung binibigay ng word na dito ka magiging masaya? Huwag ka kay Lord, boring yan. Huwag ka kay Lord, mahirap yan. Isipin mo, pagbabawalan ka. Dito kahit ano pwede. Wala naman nakakaalam eh. Huwag lang mawala cellphone mo. Di ba? Alam niyo po yung nire-reveal doon, it's the condition of our heart. Check mo yung puso mo ngayon. Ask mo si Lord, Lord, ano ba yung laman ng puso ko ngayon? Kung sisiyasatin mo yung puso mo ngayon, ano ba yung laman nito? Siguro sabi na, ikaw lang ang tinitibok nito. Kung titignan mo yung puso mo, ano yung laman nito? Ito ba ba'y puno ng magagandang bagay? Mga pangako ng Panginoon? O puno ng hinanakit? Puno ng gusto ko mag-enjoy sa buhay? Saka na ako magbabago pag medyo matanda na ako? Sayang eh. Di ba? Sayang. Habang bata pa, sabi niya na, sulitin na. Hindi po ganun. Alam niyo po yung nagkakatalo doon? When your eyes healthy, you focus your eyes on the things that is heavenly. Sabi nga ni Lord do not store your treasures dito sa lupa. Dito may mga kalawang na kumakain ng iyong treasures. Doon ka mag-impok sa kalangitan. Walang magnanakaw ng kayamanan mo doon. But ang nangyayari ngayon, ang tagal na nito pero ngayon ang applicable pa rin sa ating lahat. Hindi natin magawa makipag-impok, makapag-save ng pera, ng kayamanan sa langit, puro dito. Ang dami niyang nagsasabi na, pag ikaw nilibing sa hukay, hindi mo matadala lahat ng yan. Kahit payakapin mo yan, hindi mo yan matadala sa heaven. Diba? Hindi pwede. Sabi ni Jesus, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Ang tanong, ano yung treasure na pinapahalagahan mo sa buhay mo? Is it God? Or it is the worldly things na meron ka ngayon? Na pag nawala yung meron ka ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero kapag nawala si God, okay lang. Bigyan ng example, nawala Bible mo, nawala cellphone mo, aling hahanapin mo? Malamang cellphone. Wala magtatangka na, uy, Bible, nakawin ko yan. Si cellphone nandun lang. Hindi. Yung cellphone ang pag-iinteresan. Kasi feeling nila yung Bible yung mas valuable. Tandaan po natin, it reveals the condition of our heart. Kung paano tayo pumili ng desisyon sa buhay natin, sumasalamin yon kung meron ba tayong light or darkness na tinatagli sa puso natin. Sabi ko kanina, you eat what you are. Pag kumain ka ng healthy, ano mangyayari sa katawan mo? Magiging healthy ka. Kumain ka ng gulay, kumain ka ng prutas, magiging okay ka. Try mo kumain ng junk foods, hindi ka magtubig, soft drinks, ang gawin mo ng tubig, ano mangyayari sa'yo? Maaring ngayon, wala pang mangyayari sa'yo. After 1 year, 2 years, 3 years, ano mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka sa bato, magkakaroon ka ng UTI. Aanihin mo yung mga ginawa mo. Kasi you're eating junk. Pinapasok mo yung junk food sa katawan mo. Imagine, pinapasok mo. Kumakain ka ng chips. Hindi nyo ba alam nangyari yan sa lupa? Joke lang po. Lahat mo nangyari sa lupa. So, pinapasok mo sa katawan mo. Now, pagdating po sa heart natin, sa mind natin, magkakain ka ng pagkain, hinuhugasan mo pa. Tama ba? Tatanggalan mo ng sinisigurado mong malinis. Minemekos-mekos mo talaga para makita mong malinis. Kasi kakainin mo eh. Bakit pagdating sa nakikita natin, hindi natin tinatanggal ang mga dumi? Kung ano lang makita natin, ina-absorb natin. Hindi, gusto ko yan, ang ganda eh.
Yung mga bagay na maganda sa paningin ng mundo, na alam mong nakakapagpalayo sa Lord, ba't hindi natin tinatanggal ang mga dumi at kinukuha lang yung bagay na maganda? Ba't pagkakain tayo kailangan malinis? Sure kang malinis? Ayaw mo nang madumi. Bigyan ko na example, meron diyang isang drum ng juice. May langaw na isa, iinumin mo pa? Hindi na. Kahit pa napakaliit ng langaw na yan, pag napatakan niya ng isang langaw, ayoko na. Kadiri na. Ew. Paano niyo po malalaman na when your eyes is healthy? Pag nakakita ka ng isang bagay sa social media, naaasiwa kang tingnan. Anong ginagawa nila? Imagine, ang dami nilang followers, pinopromote nila, live-in partners. Mag-live-in na kayo. Magsama na kayo sa bahay. Ano yun? Pag tayo mga Kristiyano, hindi na tayo, ba't ganun yung ginagawa nila? Hindi mo na question yung nakikita mo sa social media, baka wala na yung light sa buhay mo. Kasi si Lord, hindi niya papayagang nangyari yun. Ang tanong, ano yung pinapasok natin sa mga utak natin? Sabi ko kanina, your eyes is connected to your brain. Connected to your heart. And manifestation nun, yung soul natin, nawawala yung connection natin sa Lord. Bakit? Nakafocus ka na dito eh. Worldly things. Kung babasahin niyo yung Bible, lagi sinasabi doon, huwag kang makikiayon sa takbo ng mundong ito. Tayo hindi eh. Basta trending. Ay, viral yan. Sige, gayahin ko. Trending eh. Kahit hindi nakakalugod sa Lord, okay lang. Trending eh. Basta dumami likes, dami views. Amen? First Luke, tuloy po natin. Luke 11 verse 35. Sabi dito, therefore, be careful, lest the light in you be darkness. Sa Tagalog, mag-ingat ka. I-check mo maigi. Baka yung liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala. Si Jesus may sabi, yung akala mong nasa liwanag ka pa, wala na pala. Nasa darkness ka na pala. Hindi mo alam, binubuhat ka na ng kaaway. Anak, wag ka dyan. Wag ka kay Lord. Wag ka kay Jesus. Papahirapan ka lang yan. Dito ka. Dito, dami kang tropa dito. Hindi naman nila nakikita eh. Basta ang mahalaga, present ka sa church. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. 2 Corinthians 11 verse 14. Sabi dito, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Even Satan, kaya niyang magpanggap na angel of light. Bakit? Dati siyang anghel eh. Ganon po ang tactics ng kaaway ngayon. Dadayain ka. Magmumukhang okay sa paningin mo, pero bandang huli hindi. Di ba? Sino dito yung mga na-scam na? Kami na-scam na. Pinasakay ka sa magandang mga words. Pero at the end, lolokohin ka pala. May masama palang balak sa'yo. Kung alam mo na gano'n yung tactics ni Satan para makuha ka, papaloko ka pa ba? Binibigyan ka niya ng magagandang temptation. Walang temptation na pangit. Lahat yan pleasing sa eye mo. Hindi siya magiging temptation pag hindi maganda sa mata mo. Tama? Bibigyan, papainan ka niya ng mga bagay na maganda. Tingnan niyo po yung Facebook algorithm. Pag nag-click ka ng isang content, pinanood mo, anong susunod na lalabas? Puro ganun. Diba? Babae sumasayo sa social media, kinlik mo. Maya, kita mo, ganun na. Nakikita mo yung newsfeed mo, puro ganun na. Nag-click ka ng mga binibentang lupa. Pag-check mo, puro mga binibentang lupa to ah. Ba't ganun yung lumalabas sa feed ko? Alam ng Facebook kung ano yung gusto mo. Tama? Ganun yun, sobrang dali. Ganun kabilis binibigay ng kaaway. Hindi ko sinabing masama yung Facebook. Ang masama dito, yung eyes natin. Kasi hindi naman masama yung Facebook eh. Nakakakita ka naman dyan ng mga gandang bagay eh. Pero ba't nagpo-focus sa mga bagay na mali? Focus sa videos. Di ba? Dati naman ang Facebook, napakasimple lang, di ba? Post ka ng mostly nga, makikita mo dyan, puro Bible verses eh.
Ngayon, iba na. Ang Bible verses, hindi na nila like. Pag nagpost ang isang Christian ng Bible verse, ang ginagawa, bro, mali yan. Yeah. Tapos magpapakita ng imahe, type Jesus if you love Jesus. Parang ganon. Share amen. Ganon. Share mo, pagpapalain ka bukas. Iba na eh. May masama ng balak. As Christian, sa tingin po ba natin, healthy yung eyes natin? Tayo po ba ay healthy yung eyes natin, yung nakikita lang natin ay yung light ng Panginoon? Hindi yung mga makamundong bagay. Hindi ko po sinasabing lahat ng ginagawa natin makamundo ay pangit. Pero karamihan po dito, hindi talaga maganda. Sabi nga ni Jesus dito, sa nauna pang mga verses, sa Luke 11, di ba 33 binasa natin, mga 20 na verses, sabi dito, ang sama ng henerasyon ngayon. Imagine, dati pa masama na ha. Ano pa ngayon? Lantaran ngayon sa social media yung mga diba? Content. Palabas ng yung cleavage hanggang pusod. Ganon ka Tapos ang daming mga parokyano. Wow. Pinapalo ng mga tao. Nasaan doon yung truthfulness? Nasaan doon yung goodness ng Panginoon? Nasaan doon yung righteous living as a Christian? Sabi ko kanina, we receive Jesus Christ. Ang problema, hindi lang natin na-share, iba pa yung nangyari. Napasama yata Kaya sabi niya rito, mag-iingat ka. Baka akala mo nasa liwanag ka pa, nasa kadiliman ka pa. So, check po natin yung puso natin. Lord, ako ba ngayon ay nasa liwanag pa? Yung mindset ko ba towards godliness, toward Christ-likeness, nasa akin pa? Or nakikiayon na ako sa mundong ito. I don't care kung ano mangyari. Basta ako niniwala kay Lord. Basta pag medyo feeling ko, mamamatay na ako, maghihingi na ako ng tawad sa Lord. Di ba? Feeling mo, Lord, may 2 minutes pa. Di ba bibigyan mo ko ng 2 minutes para makahingi ng tawad? Inasagasaan ka. In Jesus' name, di ba? Paano yun? Diretso judgment ka na. Luke 11 verse 36. If then your whole body is full of light, having no part, it will be wholly bright as when a lamp with its rays gives you light. Sabi sa Proverbs 16 verse 25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Sabi ni Solomon, pinakamatalinong tao, sabi niya, sa tingin ng tao, tama yung dinadaanan niya. Pero hindi niya pala alam, kamatayan pala ang dulo nito. Minsan, pansinin po natin, sa mga ginagawa natin ngayon, feeling mo ba yung kahihinat na ng ginagawa natin? Feeling mo kasi tama yung ginagawa natin, tas biglang yung kahihinat ng pala nito is death. Hindi sa physical death Ganoon na yung ginawa ni Satan kay Adam at saka Eve. Pag kinain mo, hindi ka na mamatay Hindi nga sila namatay physically, pero spiritually. Connection with the Lord, naputol. Ngayon dito, sabi dito, there is a way na mukhang tama sa paningin ng tao. Pero hindi niya alam kamatayan pa ng kahantungan ito. Minsan sa ating paglakad bilang isang Kristiyano, minsan, kala mo tama yung ginagawa mo. Akala mo pag napunta ka ng church, tama yung ginagawa natin. Nagbigay ako ng tithes, umupo ako, nakinig ako ng preaching, pero walang transformation, wala rin. Feeling mo parang patay pa rin yung faith mo. Ba't ganun, Lord? Every time natataon ako ng pagsubok, talunan ako. Bakit? There's no light in me. There's no Jesus in me. Walang hope. Di mo ba? Feeling mo parang kang pinaglaruan. Para kang lantang gulay na pupunta ka ng church, parang, Lord, ko na bahala. Ayoko na ng pain. Kuhanin mo na ako. Akala po kasi natin, Christian, kapag gumagawa tayo ng mga religious activity, tayo po ay living in righteousness. No po. Ang living in righteousness, may nakakita man sa'yo o hindi, gagawa ka ng tama. That's integrity as a Christian. May integridad ka. Kasi hindi naman sila yung piniplis mo Si Lord.
Si Lord all-knowing yan. Kita ka kahit saan. Magta-type ka pa lang, alam na niya. Mga pinagbabawal na sites, alam na niya. Bakit mo kiniklear yung browsing history? Kasi alam mong mali. Ba't kami tinatago sa phone? Bakit doble lock ang password? Ganon, hindi ko maintindihan. Sobrang hirap buksan. Doble-doble. Kasi alam natin. May ginagawa tayong mali at alam niya yan. Tayo po mga tao, mayroon po tayong kanya-kanyang sikreto. Sabi nga ni Jesus dito, walang sikretong hindi nabubunyag. Alam na ng Panginoon yan. Ngayon po, suriin po natin yung puso natin. Na kay Lord pa ba ako? Or na kay Satan ako? Ginagamit ko pa ba yung righteousness ni God? Or yung deception, yung lies of the enemy? Yun yung mga pinapakinggan ko. Meron akong napanood na isang video sa Facebook. Ito maganda. Sabi niya, sino ang gumawa ng evil? Kung lahat ng nag-i-exist dito sa mundong ito ay ginawa ni Lord, ibig sabihin, yung demonyo, si Lord pala ang gumawa. Kung iisipin mo, no? Sino gumawa sa evil? Sino gumawa kay Satan? Si Lord. Ngayon tinanong siya, sabi niya, does cold even exist? Nag-i-exist ba yung cold? Cold. Sabi niya, there is no such thing as cold. Wala talagang cold. Ang cold ay absence of heat. Pag walang heat, malamig. Kaya sa refrigerator, pag naglagay ka ng tubig, ang ginagawa ng ref, tinatanggal niya lahat ng heat. Kaya lumalamig yung pagkain sa ref, kaya napafrozen yung tubig, kasi lahat ng heat na meron yung tubig, tinatanggal niya. Kaya pansinin niyo, ang init ng ref niyo. Kasi tinatanggal lahat ng init. Sabi dito, cold is absence of heat. Ano yung darkness? There is no such thing as darkness. Walang word na ganon. Ano yung darkness? Darkness is absence of light. Pag walang light, mayroong darkness. Pinangalanan siyang darkness para lang ma-interpret mo na pag walang ilaw, darkness yan. There's no such thing as darkness. Hindi mo kayang pag-aralan ang darkness, pero ang light kayong pag-aralan kasi wala talagang darkness. Absence of light produce darkness. Ngayon, ang tanong niya, ginawa ba ni Lord ang evil? No. Without God in your heart, there's an evilness. Dati naman siyang okay si Satan. Dati naman siya nasa heaven. Kasama pa niya nagpupuri si Lord. Kasama pa niya pinapupurihan si Lord. Bakit siya tinanggal sa heaven? Kasi nawala na yung God sa buhay niya. Yung God na niya, sarili na niya. Isipin po natin ngayon, maaaring naninirahan ka ngayon sa gumagawa ka ng evil things ngayon kasi bakit? Wala na yung God sa puso mo. Absence na si God sa buhay mo. Darkness na yung meron ka because absence na yung light sa buhay mo. Makukuha ba natin? Makukuha ba natin? Alam niyo po, papasinin po natin. Mahirap talagang mamuhay. Pwede po ba natin tumayo lahat? I want to end lang po dito dito po. Sabi ko po kanina, the more, tayo po tayo lahat, the more I absorb God's light, the more darkness loses its might. Tandaan po natin, ang darkness, makapangyarihan yan. Bakit? Hindi ka nga makabitaw-bitaw Hindi mo nga maiwan yung buhay mo. Nasa Lord ka na, bumabalik ka pa din. Tama ba? Pinipilit mong pumunta kay Lord, kay Jesus. Lord, sinabi natin, Lord, I believe in you. Sinusuko ko yung buhay ko sa'yo. Pero next week, wala na. Natry niyo na po magpayo sa mga taong broken-hearted, tas ang ganda ng payo mo, tapos, after next week sila na ulit. Sakit, no? Parang useless yung ginawa ko. Kung papasin natin, ganun tayo minsan kay Lord. Lord, sinabi natin, Lord, ayoko na. Gusto ko mag-focus sa'yo.
Pero after next week, nandun ka na naman ulit. Sa buhay na iniwan mo. Sa buhay na gusto mong talikuran. Malakas po ang kapangyarihan ng darkness. Pero, higit po ang kapangyarihan ng Panginoon. God's light, sabi doon, no part of it nasa darkness. Walang kadiliman. Puro light lang. Church, kung mag-focus lang tayo kay God, and bibigyan natin sa Kanya yung buhay natin, and we allow God, and we absorb only the God's light, yung light na binibigay ng Panginoon, hindi mo na kailangan magtanong kay Jesus, Lord, will mo ba to o will mo, or hindi? Kasi alam mo na sa puso mo, when you have Jesus in your life, kahit hindi mo siya tanungin, alam mo yung mga bagay na hindi tama at mali. Kahit hindi na sabihin ng ka-church mo, kahit hindi na sabihin ng pastor mo, when you have Jesus in your life, when you have personal connection with God, alam mo yung ginagawa mo, pag sinabi mong mali, tama na, stop na. Huwag mo na i-cross yung limit mo. Lord, hanggang dito lang ako, wag mo nang tangkain. Sabi ni Lord, let your eyes be healthy so that your whole body will be full of light. Punuin mo yung buhay mo ng kaliwanagan. Punuin mo yung buhay mo ng katotohanan. Huwag ka maniwala sa lies ng enemy. Niloloko ka lang yan. Proverbs 16 verse 25. Akala natin tama yung ginagawa natin. Akala natin tama yung nilalakaran natin. Akala natin nasa liwanag pa tayo. Pero hindi pala. Ang layo ko na pala, Lord. Ang layo na pala ng puso ko sa'yo. Hindi na pala ikaw, Lord, ang iniidolo ko. Ito na palang world. Sa oras mong ito, lahat po tayo pumigit. Ang gusto ko po tayong lahat po ay magpasiyasat sa Panginoon.